Bank angles and the rate of turn. So, ito yung sa uniform circular motion. No? Pag nag-aaral ka ng uniform circular motion, meron kang doon sa mga automobile o doon sa mga taga-DPWH, so pag gagawa sila ng kalsada, yung banking angle is yung angle kung saan makakapihit o makakaliko yung gulong yung sasakyan sa isang kurbadang daan. Kung tama yung angulo, makakapag-turn siya nang hindi siya nagsuswave o hindi siya mabubunggo doon sa dinadaanan niyang kurba. Isa sa natutunan natin sa physics yan. So yan, nakalagay na dyan. Ang formula lang is b squared over radius times acceleration due to gravity o yung 9.8 meters per square second. Pag English system naman, 32 feet per second. So, pag English system ang gagamitin nyo, yung 9.8, papalitan nyo lang siya ng 32 feet per second or 32.2 feet per second. So, yan. At hindi lang sa kotse o sa mga truck o sa mga meron din sa eroplano. Yung sa eroplano, mas mahirap. Yung sa eroplano, mas mahirap. Ayan, yung sa eroplano, yung pangalawa. Tatlong formula nga yan pero kinuha ko na lang yung isa. Kasi yun yung pinakamadali. So, yung airspeed o yung bilis ng eroplano, i-divide mo sa 10, tapos mag-add ka ng 7. Kaya mo i-divide sa 10 kasi yung rate of turn niya is 3 degrees. Diba? Yun yung nakikita nating logic dyan. Kaya siguro, kasi yung standard turn daw is 3 degrees. So, ginawa nilang 10 para yung kaya may plus 3 siguro. Pero hindi pa natin alam yun. Well, hindi naman yun. Hula lang natin yun. Pero ayan yung formula. Kung gagawa ka ng software, ito ipapasok mo. Meron din tayong kinuha sa ships. Rate of turn ng ships. Ayan, di ba? Rate of turn o yung omega. At syempre, ayan. Pag nawawala yung angle, paano kukunin yung angle? Ayan. Ito yung rate of turn formula. Paano pag wala naman yung angle? Ayan. Arctangent. So, ibig sabihin, arctangent, hindi yan nalilimitahan ng negative 1 to 1. Hindi. Arctangent, marami siyang value. So, walang problema sa calculator at saka sa computer kasi hindi siya mag-error. So, yun lang pa.